Hello, test mic. Hello. Guys, ang sinubukan ko naman pag-aralan ngayon is tungkol sa NAT and PAT. Ano nga ba yung NAT? Ang NAT is a network address translation and PAT is port address translation. Ang konsepto nito is based dun sa para maiwasan yung overuse ng IP. Based dito sa vlog na nakita ko, the concept of NAT is based on the fact that every computer sending traffic outside its LAN to the internet must be assigned a routable IP address to conserve IP address. LAN users make use of range of private IP used for routing local traffic. When a company, for example, needs to send traffic to the internet via the ISP, an address translation takes place. Yun nga yung NAT, yung address translation natin. Therefore, the range of private IP address used by the company is translated to a single. Ayun na, para mapaliit yung range ng IP na gagamitin natin. Ayun, sa NAT kasi meron tinatawag tayong inside networks at saka outside. Yung inside, ang inside natin is yung private network natin. Yung outside naman, yun yung outside network, kumbaga yun yung public IP natin. Ito yung outside. May ginawa akong protocol dito, kung mapapansin nyo, dito susubukan nating gawin ang static, dynamic at saka yung PAT. Kasi sabi nga dito, ang NAT may tatlong flavors, which is yung static, dynamic at saka PAT. Sabi dito, yung static provides one-to-one mapping between local and global. So one computer, local and global address. Consequently, every computer on the network must be allocated a single dedicated routable IP address. So one computer, one IP address. So hindi siya din magandang gamitin. Kumbaga, ayun, basta kasama siya sa tatlong flavors ng NAT. Dynamic NAT. Ang dynamic NAT, a full of routable IP address configure on a router, and dynamically the router assign address from this full to every machine that requires sending traffic to the outside world. This type of NAT needs good planning from the beginning so that the full of IP address is enough to cover the traffic needs of the peak hour traffic to the internet. So yun yung dynamic. So PAT, ito yung pinakamagandang gamitin, yung PAT, NAT PAT. Port address translation is another variation of NAT and the most popular one. It's also called NAT overloading because it is designed to map many private IP address to just a single registered IP address. Ayun, sabi nito, kunyari yung private address mo, kumbaga para makalabas sa outside world is gagamit ka lang ng single IP address. So yun, ayun, sa NAT meron tinatawag tayong inside local address. It's simply the private IP address assigned to the computer on the inside network. Mamaya papakita ko sa inyo yan. And then inside global address, yung inside global address naman daw is the IP address that is provided as a result of the translation process on the router, and it represent the inside local or the range of inside local address. Outside local address, while packet traverse through the internet to their final destination, they may encounter another translation. The IP address prior to the translation is called outside locals, since it's belong to the outside network and
and it's the one known locally to the inside network. Yun. Outside global address naman is the IP address assigned to the host on the outside network by the host owners as a result translation and comes from globally routable address range. Ayun. Ito ipopost ko to sa group natin para para lang maaral din nyo or kayo para lang may parang guide natin sa pag-aaral natin. So yun, may mga command dyan, makikita nyo. Meron ding sample dyan na topology na pwede nyong gayahin. Pero yung sa akin, meron akong ginawa dito na sarili kong parang gumawa ako ng sariling topology. So yun, gaya nga nasabi ko, gagawa tayo ng static, dynamic, at saka yung path, not path. So dito, kung mapapansin nyo, ito yung IP ng static ko na gagamitin sa not static natin. So kung mapapansin nyo, itong 10.00.0/24, yan yung inside network ko, yan yung private network ko. Ito naman yung outside ko, under siya ng /24 din. Ito yung subnet niya, 23.0.0. So ginawa ko dito 1 and then 2, 23.0.0.1 and then 2. So yun, dito dot 1, 10.0.0.1. so yun, dito sa labas gumawa ako ng parang ISP. Ito yung ISP natin, ito yung nagpo-provide ng connection natin outside. So sa ISP nakakonect ako sa Facebook at sa Google. So yun, gagamit tayo dito ng EIGRP para mag-connect sila. Ito naman, para mag-connect tayo papunta dito, gagamit tayo ng static route sa 23.0.0.2 dito. So yun, start na natin. May label na siya, so start natin, play natin. Tayo lang natin mag-play siya. So yun, and console natin. Ang uunahin nating i-configure ngayon is yung static routing, static NAT routing. So yun, minimize natin sila. Ngayon punta tayo sa R1 natin, R1. Ayan. Tayo lang natin, medyo mabagal siya. Tagal. Ayan. Dito hindi na tayo mag-i-initial configuration kasi tatagal lang tayo. So direct to the point na tayo. Interface na agad tayo. So on FT int FA0/0, which is ito siya. Lalagyan natin siya ng IP address 10.0.0.1/24 siya. So 255.255.255.0.
no shot para mag-up. So up na siya. Punta tayo sa S1/1. So int S1/1 IP address. Lagyan din natin na IP address. Kanina nga sabi ko under siya ng 23.0.0.0. So nilagyan ko siya ng 1, and then itong ISP na end natin is 2. So 23.0.0.1/24.255.255.255.0. So no shot natin. Verify natin, do show IP int brief para ma-verify natin. So kung mapapansin nyo, interface 0/0 is that 1. Up siya, manually up. Si serial 1 is 2, naka-up din siya. So good. So ang susunod natin dito is lalagyan natin si ISP ng IP. So ISP, punta tayo sa ISP. ConFT. So int S1/1 IP address. Ang IP address niya is 23.0.0.0 dot 2 255.255.255.0. So now shut natin. Do show IP int brief para ma-verify natin kung naka-up siya. So yun, up. Duping tayo, para malaman natin kung may connectivity siya between dun sa serial 1/1 natin kay dot 1 23.0.0.1. So yun, pasok. Since gagawa nga tayo ng static routing, gaya nga ng sabi dito, sabi dito, static NAT provide one-to-one mapping between local and global addresses. Consequently, every computer on the network must be allocated a single dedicated routable IP address. So ibig sabihin, single routable IP address. So isa lang, isang computer, isang routable address. So ito yung gagawin nating routable address, 23.0.0.23. Under siya ng 23 network na to. Kumuha ko ng isang routable IP address dito sa subnet na to. Siya yung gagawin natin para makalabas tayo outside dun sa network natin. So yun. So nasaan na ako? Nasaan na ako? Ayun, lalagyan ko ng IP address tong si PC2. So yun. Since wala tayong DHCP dito, static tayo. IP 10.0.0.11/24 siya. Ang gateway niya is 10.0.0.1. So yun. Saan ko kinuha yung IP address na yan? Dito yan, under siya ng 10 network/24, 11, 13, and 12 yung sa baba. Since static yung gagawin natin, ignore muna natin yung dalawa kasi sabi nga 1:1 lang siya. So show IP natin, show IP. So yun, tama, 10, 11, gateway 1. So subukan nating iping si .2. Ping 23.0.0.2. So ayun siya, request timeout .2, ayun siya, serial 1. So iping natin si .1. Meron kasi nasa loob na siya ng router, kakonektado siya nito. So sige,
Gaya nga ng sabi ko sa router 1, gagamit tayo ng IP route. Ayan, static routing sa router 1 papunta sa designate sa S1/1. So gamit tayo ng static route yan. Kasi IP route 0.0.0 0.0.0.0. So yan yung default route natin pag nag-static tayo, default route. Saan tayo raroute? Sa 23.0.0.2. So yun, subukan natin i-pin. Ayun, meron na tayo. So napiping na natin siya, pero ang tanong, makakalusot ba tayo sa router 2 kasi naka-route tayo, static route. Wala, 23.0.0.2. Ibig sabihin, hindi tayo nakakalusot dito. So pag nag-do show NAT IP NAT translation ako, so wala akong makikitang configuration dito sa router natin kasi nga wala pa naman akong configuration ng NAT. So do show run include NAT. So yun, gusto ko lang kasi ipakita sa inyo na wala akong configuration ng NAT dito. Pag nag-do show run ako, wala kang makikitang configuration ng NAT dyan. So yan lang yung configuration ko. Ang meron lang ako is IP route na naka-route siya dito sa kabila. Control C tayo. So configure natin yung NAT natin, static NAT natin. So dito, gaya nga ng sabi ko, meron tayong inside at saka outside. Tingnan natin yung inside at outside. Hindi ata na-explain dito yung inside and outside. Oh, wait. Hanapin natin. Ayun, wala akong makitang inside and outside. Ang inside, gaya nga ng sabi ko, is private. Ang outside, yan yung way para makapag-transfer tayo ng mai-translate natin yung private papunta ang outside world or sa internet. So ang inside natin dito ay sa int fa0/0. So since binilugan ko na siya sa yung inside, NAT IP question mark NAT IP NAT inside tab inside. So siya yung inside natin, exit tayo. Ayun, nag-up na kung mapapansin nyo. Line protocol interface NV change state to up. So yun, wait natin, tagal. And then configure naman natin yung outside. So yun, int s1/1 IP NAT outside. So yun, do show IP NAT translation. So pakita ko lang sa inyo. Wala pa rin. So i-configure na natin yung static. So exit tayo dito. Ang command dito is IP NAT inside source. Yung source natin, IP NAT inside source. Ano ba yung inside source natin? So ang inside source natin is since nga
sabi dito static yung gagawin natin, 1:1. So ang source natin is itong 11. So 10.0.0.11. Ano yung ano natin, parang destination is 23.0.0.2. Kulang tayo. Static kasi static siya. Static. Yun. Do show IP NAT translation. So yun. Kung mapapansin nyo, inside niya is 23.0.0.2, and then yung inside local niya is 10.0.0.11. Ito yung private network. Ito yung outside natin. So yun, kung mapapansin nyo dito, inside local is simply the private IP address assigned to the computer on the network. Inside global address is the IP address that is provided as a result of the translation process on the router, and it represent the inside local for the range inside. So yun siya. Check natin. Inside global, the IP address that provide a result. So subukan nating mag-ping tayo dito kasi di ba kanina pining natin, ayaw. So ping uli natin siya. Ayun, kita nyo, nag-reply na siya. So do show translation tayo. So yun, kung mapapansin mo, ayan, inside local, outside local, outside global. Ito yan, di ba? Router. Kung mapapansin mo, inside local address is simply the private IP address assigned to the computer on the network. Inside local address, ito yan. Inside global address is the IP address that is provided as a result of the translation process on the router. It represents the inside local for the range of inside local address. Ito yan. Inside global. Outside local address. Outside local address, ito. While packet traverse through the internet to their final destination, they may encounter another translation. The IP address prior to the translation is called outside local, since it belongs to the outside network, and it's the one known locally to the inside network. Outside global address, ito yan. The IP address assigned to a host on the outside network by the host owner as a result of translations, and comes from the globally routable address range. Yun. So yun. Ngayon, ang gagawin natin, since subukan natin. Ito kasi yung sa ISP natin dito sa end na to . So mapiping ba natin si Facebook? Ping 172.16.20.1. So wala, kasi wala pa tayong configuration sa network na to. So punta tayo sa ISP, lagyan natin ng IP ng ating mga interface papunta sa network natin sa Facebook at saka sa Google. Dito simulation lang to, kaya gagamit ako dito ng EIGRP. So int s1/3 notion na natin para notion IP address IP
IP address 172.16.20.2. Bakit 2? Kasi 2 ang inilagay ko dito and then ito is 1. So yun, to show IP in brief 172.16.2. So okay, int s1/2 no shot IP address, lagyan natin na IP address 86.16.10.1 86.16.10.1 .2 .2.5.0 no shot do show IP in brief natin. Ayun, 86.2. So okay, punta tayo sa Google, lagyan natin na IP connect int fa mali, int s1/2 no shot IP address is 86.16.10.1 255.255.255.0 no shot. So yun, si Facebook ganun din, lagyan na natin ng IP connect in s1/3 in s1/3 IP at tab, sino to si Facebook, 172.16.20.1 255.255.255.0. So yun, do show IP in brief, verify natin. So naka-down siya, no shot. Ayun, so up na siya. Kaya ako nagbe-verify para makita ko kung naka-down siya or naka-up. So ngayon, ang gagawin natin, i-configure natin yung EIGRP natin para magkita siya dito. So yun, router EIGRP1 network nya, no auto summary mo para hindi auto summary ng router mo yung network mo. Network 172.16.20.0/0.0.0.255 kasi ano siya, /24 ang Google natin. Ganun din, router EIGRP1 no auto summary network is 86.86.16.10.0/0.0.255 to show IP route. So wala pa, hanapin natin si ISP, router EIGRP1 network no auto summary network is 172.16.20.0/0.0.255 network. Ayun, nag-adjust na siya. Network 86.16.10.0 0.0.255 to show IP route. Ayun. Subukan natin i-ping uli. Subukan lang natin, testing kung magko-connect na siya. Wala. Kulang. Ito.
Ping 86.16.10.1 time out. So double check natin to show run. Check natin yung serial.1, tama. 255 tama naman. Looping 172.16.20.1 pasok ako dito .1, nakikita ko siya from ping ko si Facebook. Looping 86.16.10.1 buhay. So ibig sabihin lumulusot ako sa network ko. So tingnan ko nga ISP ko to show run. Router EIGRP 1 no auto network 23.0.0.0/0.0.255 to show IP route check ko nga. Wala pa rin. Hindi siya mag-connect. Hindi siya mag-connect. Teka lang. Nakakalusot ako dito. Connected ako sa 23.86.
Double check lang natin kasi hindi siya makatagos. It's 20. Wala. Bakit ayaw mo? Ayun, nakita ko na yung mali kasi yung route ko, mapapansin nyo, dot 2, tapos yung nut ko dot 2. Mali yan. Dapat kasi ang nut ko 23.0.0.23. Yung inilagay ko sa nut ko is dot 2 lang. So mali yan. No pa muna tayo dyan. No, click natin yan, and then saka tayo mag 23. So yun, translation not found. Do show run. Tingnan natin. IP net inside, outside. IP net inside, source static 10.0.0.11 23.0.0.23. Ayan. Yan kasi yung pumasok. Yan kasi yung nut natin Ayun. So kanina nagkamali tayo ng type. So kaya nagkaganon. So ping natin yung loopback natin. May loopback tayo dito 2.2.2.2. So ping muna natin yan. Kung mapapansin nyo, nag-reply na siya. So do show run include nut. Dalawang command lang yung kailangan natin dyan. So dito pag niran nyo yung show run include nut, makikita nyo yung IP nut inside at saka outside. Naka nut source siya, static. So yun, pag nag-do show IP nut translation ka dyan,
So makikita mo yung ating inside global at saka yung local natin, which is ayun yun nga yung ginagamit natin para makalabas, para maping natin yung loopback natin. So ngayon ipiping naman natin, subukan natin iping si 172. Yan, that one. Wala, hindi lumalabas. So may mali pa naman tayo dyan, may mali na naman tayo. So anong mali natin yan? Subukan natin si Google 86. Wala. So si Google, subukan natin Dusura. Bakit ako'y may tanggalin natin to. Dusura. Ano natin? Hindi ako lumulusot kay Google at hindi ako lumulusot sa kanya. Problema ko. Sa ISP siguro may problema. Subukan natin. Boom. Oink, ayaw pa rin. Ayaw mo, bakit? Ayun, bali subukan uli natin mag-ping. Kung mapapansin nyo, eto, naping ko na si 172.16.20.1. Ayun siya, yung Facebook natin. Saka si 86.1. Ayan, tumatagos. Gumamit ako dyan ng EIGRP. Kung mapapansin nyo yung configuration ko sa Google, to show run. Ayan. Under nito, ayun, network ko yung 86, which is eto nga, network ko papunta dito. And then sa Facebook, so ayun, 172.10 network, which is eto siya. Sa ISP, ang connection ko dyan is ayan,
do show run para mag-connect sila. Ayan. Ayan yung network ko dyan. So yun, kaya napipin ko na siya. Ayan, napipin ko na siya. So pag tiningnan mo siya dito sa router 1, pag tiningnan mo siya, do show IPNAT translation, and kita mo yung ating pinning. Ayan, so dito siya yun yung ating, kunyari ito yung ginawa natin, ito yung inside local address natin, ito yon under ng inside, yan, which is ito naman sa atin yon under na inside yung IP natin. Yan nga yung ginamit nating static, ginamit natin tong IP na to under nitong network na to. So yun, ayun, yun yung static natin. Ayan. So since okay na tayo sa static natin, ang gagawin naman natin dynamic. So ang dynamic naman, kailangan show run. Tanggalin natin ng do show run. Tanggalin natin yung static natin, IPNAT, kasi dynamic yung gagamitin natin. No, throw natin to, copy natin, ganyan, do show run. Tingnan natin. Ayan, wala na tayong static. Pero kung nyo mapapansin nyo, naka-inside pa rin tayo dito at saka outside, kasi sa NAT configuration laging may inside tayo, which is yung private natin, and then yung outside, yun yung way para makapuntas tayo sa internet. So yun, since dito ang sabi dito, ang dynamic daw, ayan, may sample configuration tayo dyan, dynamic. So hanapin natin yung ano ng dynamic. So ayan, sabi dito, dynamic NAT, a pool of routable IP address is configured on the router, and dynamically the router assign address from this pool to every machine that requires sending traffic to the outside world. This type of NAT needs good planning from the beginning. So yun, magki-create tayo ng pool, parang kumbaga sa ano is DHCP pool, kumbaga sa encapsulation. So yun, punta tayo sa router 1, check natin to. Since meron nga tayong subnet, 23 yung subnet natin, yung network natin is 23, kukuha tayo dito ng gagawin nating IP pool para sa NAT natin. So yun, IP NAT, try mong mag question mark, pool, ayan, pool, tab, question mark, yung word kung ano. So NAT dash pool, yan na lang yung ano natin, question mark, yung ano niya, yung IP address niya, kung anong IP address yung ilalagay natin yung pool natin. Since 23 siya,
23.0.0, gawin natin .17 from network 17 to 23.0.0.30. So yan yung pool natin. Question mark tayo para makita natin. Prefix, anong length ba prefix yung gagamitin natin dyan. So preferred ko is 28. So yun, yung prefix length depende sa inyo, kaya nga pag nag question mark ka dyan, kunyari yan, length question mark, may 1 to 32, yan yung subnet natin, kung /21 to blah 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 ganyan. So preferred ko is 28. So yun, kailangan gumawa tayo ng access list dito, yung validation natin, yung para kunyari ito yung pagbabasihan ng network natin. Kunyari yung 10 para ma-allow natin na makalabas sa network natin. So yun, ito yung command, access list 1. Ito pag nag question mark kayo din, kahit anong access list number yung gusto mo, since by default man na lang muna yung gamitin natin. Permit, pag naglagay dyan question mark, deny permit remark. So permit natin, kasi ipi-permit natin makalabas yung network na 10. Itong inside network natin, 10.0.0.0. ang subnet nyan is 0.0.0.255. wildcard ang ginagamit dito. So yun, IP NAT yung inside source natin, di ba? Inside source. Kung ang inside source natin dati is itong static IP address natin, kung natandaan nyo, 10.11. So ang inside source natin ngayon is yung list, yung ginawa nating list. Ito access list na to, na 10. So list 1 pool question mark pool not pool IP NAT inside source. Wala akong source. So yun, pasok. So yun, subukan natin ngayong lagyan ng IP yung ating mga PC. So C1 may IP na. Iangat natin siya dito na lang sa baba. Si PC1, ano ba si PC1? Anong IP nito? IP 10.0.0.12/24.10.0.0.1. So PC3 show IP. So yun, pasok. Gagamitin kasi natin yan pag pin. So IP 10.10.10.0.13/24 10.0.0.1. yan yung gateway natin, which is yung interface FA00. Show IP. Ayun. So ang gagawin natin, ipiping natin yung ating mga Facebook at Google. Titingnan natin kung ano mangyayari. So i-verify muna natin kung na-configure nga natin yung NAT natin dito.
do show run include NAT. Tingnan mo lang. Ayun. So kung mapapansin nyo, ayan, may inside, outside, IP NAT pool, NAT 23.17 to 30. Prefix length niya is 28. IP NAT inside source list is 1. Yun nga yung 10 network natin. So subukan natin i-ping kung lalabas siya gamit yung do ping 172. Ito pa, bago ko mag do show IP NAT translation muna tayo para makita natin. Kung mapapansin mo, wala. Subukan natin mag-ping 172.16.20.1. Mali. Wala tayong do dapat dito. Ping lang. Ayan. Subukan natin mag-ping. Ayun, kita mo. Ibig sabihin, ang ginamit niyang IP address is 17. Ayun. Outside. Ayan. So, subukan natin ping naman dito si do ping sino? Si Google. Wala. Lagi ako napapa-router. Ping 86.16.10.1. So yun, tapusin natin siya. Kung mapapansin nyo dito, dito tayo nag-ping sa .13. So yun, ang source natin inside local .13, yung ginamit ng IP natin palabas. Ayun, yung destination natin, yan yun. So ito, ayan, since naka DHCP nga tayo, ayun, kita nyo 18 yung ibinigay naman dito na global, tapos yung host natin locally yung 12 IP. Ayan, 12 yung outside natin, which is yung si google.com. So sa kabila, looping yung loop naman, loop back, ping 2.2.2.2. Ayan, tingnan mo dito kung ano. Ayan, kita mo, yun yung source destination natin, source.11. Yun yung IP na ginamit. At kung mapapansin mo, nadadagdag dito yung mga IP natin na ginagamit. So yan yung configuration ng DHCP. So ang sabi nga dito, yung pinaka the best nga dito na gamitin is PAT. NAT din siya, pero ito yung pinaka parang improved. Port address translation is another variation of NAT and the most popular. It is also called NAT overloading because it is designated to map many private IP address to just a single register IP address overloaded. Ayun, so isang single public IP lang gagamitin mo palabas. So yun, since yun na yung i-configure natin, punta tayo sa router, delete natin tong show run, delete natin show run, delete natin yung ating ayan, Control C, no. Ito muna unahin natin kasi hindi mo madidelete siya pagka hindi mo dinalad yung pool mo. Yes, so no. Delete natin to. So yun, yung access list hindi na natin dideletein kasi
gagawa din kasi tayo ng access list sa so para hindi na natin tayo maggawa ng command. Yan, access list na yun. Ayan na rin yung gagamitin natin. Show run. Ilang command lang pagka sa path ang gagawin natin. Kung mapapansin nyo, mas madali. So yun, may access list na nga tayong ginawa, which is ito yun, ano na siya. So ang gagamitin natin lang dito is ito lang, IP-NAT, inside natin, source. Ano ba ang source natin? Since yung access list natin, yun yung source natin, list 1, diba? 1 yun. Interface, yung interface natin na nagagamitin palabas. So since kung binigyan kayo ng ISP natin ng IP, yun yung ilalagay nyo sa interface nyo dito palabas gamit ang topology ni path. So yun, since ang interface natin dito is yun nga, may IP tayo na 223.0.0.1. So ayun, ang gamitin natin dito int s1/1. So kung naka-dynamic yung ating ISP, ayun, yun yung gagamitin. Pero usually static yung ilalagay dyan. So yun, yan yung gamitin nyo. So yun, overload, yan. So yun lang yung command. Access list natin, meron na tayo kasi. So kung wala, sasama natin yan. So since meron na, yan na lang yung ginawa ko. Yan lang yung command. Pagka nag-do show run pipeline include NAT ka, include NAT. Ayan, IP-NAT source list overload. Ayan, makikita mo pagka nag ka dyan, do show IP-NAT translation, wala kang makikita, pero subukan natin mag-ping ulit para malaman natin. PC ano na tayo, PC3, PC2, PC1. So ganun ulit. So yun, nagping tayo kay PC1. So yun, kung titingnan mo yung ating inside global, yun nga yung interface natin na ito, S1 na may IP na .1, ito yan. So PC2, kung mapapansin dito, yung PC2, yan yung 12 ang host, ang IP address. Ito yung destination niya. So isa yung ginamit niya, .1 lang. So hindi katulad kanina, kung napansin nyo, pag pining natin yung tatlo, ito si PC1, PC, yan. Kasi 12 pa rin pala yan si PC2 naman tayo. Look back. So yun, kita mo, kung mapapansin nyo, yung unang ping natin, ito C2, isa lang yung ginamit natin na IP palabas. Yan, hindi katulad kanina, tatlo. Kung naka-dynamic ka, mamimili ka kung alin yung gagamitin na IP. Ito static to,
Hindi static, yung isa. Kumbaga, ito yung parang designated IP address na ibibigay sa inyo ni ISP. Ayan, kita nyo. Ito yung yung IP address, pero isa lang yung source niya palabas. So, sino pa? PC2, PC3. Ayun mapapansin nyo, isa lang din yung ginagamit niya na IP. So yan yung configuration ng NotPad. Ayan. Yan yung simulation ko ng NotPad. Ayan, marami naman sa internet. Subukan ko bukas. Ito naman. Subukan ko tong gawin bukas. Pero yun. Ayan, may mga naman dyan, may mga command. So depende na lang sa inyo kung paano nyo lalaruin. So yung sa akin, nag-simulate lang ako ng isang testing ko lang para makita ko rin sa sarili ko kung ayun, matetest ko siya. Ayun, sana kahit pa paano may na-share ako sa inyong idea. Ayun, salamat.